Ipalago ang mga spiritual na koneksyon. Yan ay napakahalaga sa panahon ngayon dahil ang itong art of life ay actually naka-intention ito ng art of survival na kailangan para sa lahat upang mapagaan ang mga kailangang pagaanin sa mga pagsubok ngayon sa panahon. At napakahalaga ito dahil alam man ng lahat na kung ano ang mga kabigatan ng mga nangyayari ngayon sa ating panahon. Kaya ang mga anghel ngayon sa kalangitan ay nagdala sila ng mas malakas na enerhiya upang maipadala nila, maibigay nila sa lahat ng mga tumanggap sa pamagitan ng angels contaction and connection. At dahil dito, napakahalaga ang matututo ng mga exercises ng angels contaction and connection. Dahil yan man ang paraan na ibigay ng banal na guro. Sabihin lang natin banal na guro na nagsugo sa atin na i-release itong angels contaction and connection nitong panahon ngayon. At mayroon naman na mga teachers of the art of life, kayo yan. Mga teachers of the art of life na nakapasa ng life initiation. At may kakayahan na kayong magturo ng angels contaction and connection. Hindi lang kayo makaturo ng physical fitness. Ang mga galaw ng angels contaction and connection, yan ang paraan upang ang isang tao ay maka-tune up ang kanyang consciousness, energy, light, life sa transmission ng Supreme Super Light Angels. Hayag man sila sa mga mata ng lahat pag sa oras na yan yung oras ng kanilang ibinigay para sa sila yung magpakita sa mga kalangitan. Sabihin lang natin pansamantala dahil yan man yung oras na ibinigay nila. At mayroon din na mga pagbabago, i-announce natin kung may pagbabago sa mga oras. Kung anong oras ang ibigay nila para sa lahat ng mga tao na makapag-online drill of the art of life. So, online drill ng art of life, mag-exercise ang mga tao na makita yung mga bituin sa kalangitan upang makita din yung mga liwanag na sa mga ancient writers ng mga kasulatan ay inilarawan nila na haliging ulap sa pag-araw at haliging apoy naman pag-gabi. Kaya pag maggawa tayo ng angels contaction connection, yung mga hindi makapag-light synchronization ng gabi dahil walang gabi sa kanilang lugar, lahat ay araw. Kaya gawin natin ating angels contaction connection sa araw. I-request lang natin sila na pagtaos-pusod lang ang hangad ng isang tao o mga tao at tumanggap sa transmission ng Supreme Master ng Langit on the Supreme Absolute. Ay pwede din na magpakita yung Supreme Super Light Angels kahit araw. Hindi yung mga satellites, hindi yung mga airborne technologies dahil iba man yun. Akin lang itong sinasabi dahil tininan ko yung mga members of the people, mga taong nakapasa ng angels contaction connection, considering
the vast numbers of population in entire planet ay napakatati lang. Very small numbers ngayon ang nakapasa ng light initiation dahil yan ang ating informasyon ay hindi madaling ma-spread all throughout the world. Napakarami naman sana yung mga light workers, light warriors, ngunit napakarami man ngayong mga magtuturo at napakaraming mga kaalaman din na sa hanay ng mystical order formation itong mga katuruan ating mga binanggit. Na ang ibig sabihin nito yung mga katuruan na sa panahon ngayon ay hindi na masyadong kilala at narinig ng mga tao dahil parang nasa-press ang mga mystical order formation sa mga kasaysayan, sa mga sinaunang mga enigmatic masters. Marami naman mga enigmatic masters, mga misteryo, mga magagurong mga nagtuturo ng mga misteryo ng buhay sa mystical order formation. At yung mga example, halimbawa niyan, yung mga nasulat sa kasulatan. Halimbawa, yung mystical order na ginawa ni Elias. Bihira na lang pag may mga manuscript na mabasa yung mga tao ngayon sa kahit yung sa anthology na lang ng kasaysayan sa mga mystical order formation na ginawa nila ni Elias, ginawa nila ni Moses, ni Abraham, paano nila tinalo yung mga kalaban upang magampanan nila ang mga sugo ng Diyos sa langit at mabuo nila ang tagumpay dahil kanila mang ginagawa ang mga tungkulin na ibinigay sa kanila ng Diyos sa langit. Kaya napakahalagang mga halimbawa yan na dapat maunawaan ng mga puso't kaluluwa ng bawat isa dahil ang higit na kailangan ngayon ng tao upang magtagumpay para makaakyat sa kanyang tunay na kaharian ay matututo sa mga mystical order formation. Ngayon ay iba't ibang mga pangalan ng mga mystical order formation. Mga spiritual practices na yan. Dito lang sa mga spiritual practices dahil ito ay napakalawak ang mga spiritual practice ng buong mundo. Dahil sa kadami-dami ng mga spiritual practices buong mundo, hindi madali na matukoy natin kung ano ang specific, particular na lesson na kailangan natin gawin ngayon upang ma-chin up natin ang ating mga consciousness, itong ating mga kanuan sa frequency kailangan na yan upang maintindihan itong nangyayari ngayon, especially itong bridging of the divine radiance, bridging ng doktor ng kalangitan. Sabihin na natin, divine radiance is liwanag yan na makagamot sa bawat kaluluwa na tumanggap sa aral na yan dahil yan ay kailangan ngayon upang ang mga tao ay makapaghanda sa kanilang mga sarili at makayang masabayan ang frequency na umaangat ngayon sa mas mataas pa na antas dahil yan sa ongoing planetary ascension. So sa mga teachers of the art of life, napakalaking gawain na turuan yung mga hindi pa nakakaalam ng mga divine o banal na mga koneksyon ito dahil nandiyan naman sila sa kalangitan. Hindi man masyadong mahirap na ipiliwanag sa inyo at ipaliwanag ninyo sa sangkatauhan, sa mga kapatiran, mga kaibigan, mga kapitbahay o sino man dahil pag magpaliwanag man kayo ay ipaliwanag man nyo sa gawa. Nandiyan yung mga Supreme Superlight Angels. Maski sabihin na nyo, ano ba yan? UFO ba yan? Kapag UFO ba yan, parang hindi man yata yung UFO yan.
na airborne technologies, satellites. Parang hindi yata satellites yan or mga drone ba. Andyan na yan mag-umpisa dahil mismo yung mga taong sabihan ninyo, sila mismo yung nakakaalam na hindi yan mga unidentified flying objects na gawa ng mga metallic, gawa ng mga materials na bagay dahil yung connection nila sa kaluluwa sa mataas ng antas ng mystical order formation ay ma-ignite yan. At yung psychic ability ng isang kaluluwa ay gumagana at sila na mismo yung magsasabi na misteryo yan. At lalo na pag mag-recess na yung tao, dahil pag itong spiritual na mga aral ay talagang i-recess lang ng isang tao, kanala din na madiscover na yung mga nabasa nila sa mga kasulatan sa mas malalim na antas ng spiritual ay nagtuturo din ng mga panahong nagpakita ang Diyos sa sangkatauhan sa pamagitan ng haliging ulap at haliging apoy paggabi. Yan lang yung mga ginagamit ng mga terminology ng mga ancient writers of the Bible, ancient writers of the manuscript. Sabi lang natin ancient writers of the manuscript, hindi pa isinulat yung Biblia. Dahil ang Biblia ay isinulat na yan sa panahon na mayroon ng organized religion. Before the organized religion, hindi pa nila ginawa yung Biblia dahil mayroon ng mga tao na nagsulat dahil yan man yung kakayahan ng tao, may kaalaman ang tao. Kaya pagbanggitin man natin yung mga panahon na yung kasaysayan, sa mga mabasa natin dyan sa kasulatan, just very small fragment na lang ang ating mga mabasa sa pangkabuuan at kadalasan yung mga mystical order formation ay nawala. Yung kasaysayan ni Lucifer ay nawala. Nagapunta sa langit si Enoch, tinawag nila na Father Enoch at hindi namatay dahil dinala siya ng Diyos sa langit. Kinuha siya ng Diyos. Ganun din si Elias. Yung mga natala lang sa mga kasulatan, may banggit ba ang kasulatan? So may reference tayo. Pag maggamit tayo ng mga kasaysayan. Ngunit ito lang panahon ngayon ay hindi sapat pag tingnan lang natin ang kasaysayan dahil ang lakbay natin ay hindi pa atras. Upang makamit ng isang tao ang katuparan ng kanyang ginahangad na makapasok sa kaharian ng Diyos, ang kanyang lakbay dito sa mundo ay hindi pa atras. Kaya nga dito sa dukan, wala yung followers dahil hindi man tayo naghanap ng mga followers. At din pag mag-followers din kayo ay hindi nyo ako masundan na ako mismo yung nagtuturo dahil ang itinuturo ko sa inyo yung Diyos sa langit, nandiyan sa kalangitan, talagang nandiyan sa kalangitan. Hindi nyo kayang masundan. Hindi nga kayo makasunod sa akin. Ibig sabihin, mahirap sundan ang totoong Diyos sa langit. Maski pa isadya natin sa ating mga puso't isipan, sundan talaga natin yung Diyos sa langit. Napakahirap gawin yan. Kaya salubungin na lang natin ang Diyos sa langit, kung saan pumunta ang Diyos, doon din tayo, para hindi tayo mahuli sa panahon. Dahil hindi man nagkulang ang Diyos sa langit sa kanyang pagmamahal, hindi lang madaling maintindihan ng sino mang tao dito sa mundo dahil mabigat itong mundo. Itong mundo, maski ilusyon itong mundo, ay napakabigat itong mundo. Maski ilusyon itong mundo ay napakabigat. Hindi madaling makayanan ng isang tao na pasanin itong mga ineriya sa mundo, lalo na pag wala talagang kaalaman sa mystical order formation. Ito ngayon ang dahilan ng Supreme Master sa langit ay nagpadala ng mga magtuturo ng buhay. Kayo ay mga magtuturo ng buhay, pinadala kayo ng Supreme Master sa langit dito sa mundo. Ako ay hindi ko magtuturo ng buhay
Dahil ang itinuturo ko yung art of life and or art of destruction. Kaya, iba ang ating mga ginagawa. Ako ay mag-supply sa inyo ng mga lessons ng Dulukan. And as much as you can, take it. As much as you can, kunin ninyo. Dahil magagamit talaga ninyo yan. Yan man ang utos ng Supreme Master sa atin. Ibigay itong Angels Contacts and Connection. Hindi man ninyo masasabi yan na ang Angels Contacts and Connection ay kasinungalingan yan. Dahil hindi man yan lumabag sa paniniwala. Wala mang linibag na paniniwala sa Angels Contacts and Connection. Dahil alam naman natin na itong ating mga paniniwala, kaya nga ating ipinaliwanag. Ang ating mga paniniwala ay napakaganda, ngunit may limitasyon. Walang paniniwalang walang limitasyon. Pagsabihin man natin itong ating mga paniniwala, ay ito na yung tumpak na paniniwala. Itong tumpak na ating sinasabi, maski anong ating gagawin, ang katotohanan, wala tayong magagawa laban nito, katotohanan nito. Ang lahat ng mga katotohanan ay may limitasyon. Kaya nga, bakit nagalit itong maraming mga tao ngayon dahil nawalan sila ng pag-asa sa buhay dahil sila ay may paniniwala. Naniniwala sila na masyado na ang Diyos ay iligtas sila sa Diyos. Ngunit hindi man nila nalinig itong utos ng Diyos. Ang sabi ng Diyos na yan ay gawin natin yan. Gawan mo yan dahil tulungan kita ng Diyos o tulungan ka ng Diyos. Ngunit hindi man ito madaling magawa ng tao. Dahil mabigat ang itong frequency sa mundo. Hindi niya kayang masabayan ang frequency. Kaya, hindi niya maintindihan ang mga vibration sa mundo. Yan ay yung dahilan na kung bakit hindi magawa ng tao. Ang sabi lang ng tao na mahal siya ng Diyos at ang kanyang paniniwala ay lubusang paniniwala at yan na yan talagang paniniwala. Wala nang ibang pinaniwalaan. Ngunit sa bandang huli, ay nagalit ang tao dahil nakita niya yung malaking injustisya sa mundo. At hindi yan nangyayari sa isang tao. Nangyayari yan sa hindi na mabibilang na mga tao sa kasaysayan man at sa ngayon man at maging sa kinaharap din. Ayan ay paulit-ulit na mangyayari dito sa physical na mundo. Ang dahilan yan dahil yan ay yung matrix ng mundong ito, third dimensional reality. Yan ba ang programa? Kaya nga, ang lahat ng mga tao, sikapin niya sa kanyang sarili na makalampas sa paniniwala. Makalampas sa katotohanan ng mundong ito. Dahil ang katotohanan ng mundong ito ay nakaprogram ito na yung mga tao ay mag-aral sila kung ano ang tama sa mali. Hindi lang yung tama at mali. At hindi natin maiwasan na maraming mga taong nagalit sa Diyos dahil sa kanilang mga paniniwala, hindi man sila sinagot ng Diyos. So, ano pa yung totoong tama o mali o tama sa mali? Yan ay misteryo yan. Life's mystical point. Kaya nga magulo itong ating mundo ngayon at hindi maiwasan ang kaguluhan dahil ang mundo mismo ay nangangailangan ng buhay. Ang mundo mismo ay nangangailangan ng buhay. At pag tingnan niyo yung mystical point ng buhay, ito ay medyo malalim itong aking pagkasabi at gamitan nilang natin ang ating mga karunungan or wisdom of the heart, wisdom of the soul, wisdom of the spirit upang atin din makita at mayroon tayong makitang liwanag nitong ating sasabihin na itong mundo ay nangangailangan talaga ng buhay. So, ang buhay na ito ay nasa dugo ng mga tao. Hindi lang tao na kagaya natin yung mukha. Lahat ng mga tao, humanoid, non-humanoid. Pag sabihin natin non-humanoid, hindi ba kagaya ng ating mga mukha? Humans. Ngunit tao pa rin. So, sa pagpanatili ng buhay sa mundo, nangangailangan ng dugo. Dahil ang buhay ay nandyan sa dugo. Kaya nga, pag sabi nila, itong kasasayan ni Jesucristo, pag dito tayo, tingnan natin sa life's mystical point, magsimula tayong mag-aral ng mystical order formation. We are in the College of Mystery and the beyond College of Mystery.
It could be dito lang tayo sa salita pag hindi natin actually tingnan siya, mas malalim na talaga. Gamit din ang liwanag ng ating karunungan sa spiritual na pundasyon ng buhay. So, sa panahon, dahil sa kasalanan ay pinatay si Jesucristo. Sabihin na natin, nagpakamatay si Jesucristo ay yan ay tama o mali. Pag sabihin natin, gawin natin itong tama sa mali, si Jesucristo ay pinatay dahil sa kasalanan. Hindi siya nagpakamatay dahil sa kasalanan. Pinatay dahil sa kasalanan. Tama na yan sa mali. Ngunit pag sabihin natin anong tama at sa mali, gusto namin natin actually, ito ang ating landas na kailangan tingnan. Pag gusto tayong pumasok sa kaharian, so gusto natin gawin ang tama. At ipulsa natin ang ating pagkaintindi na ito ang tama at yan ang mali. Kaya nangyari man yung tama at nangyari yung mali. At gusto man natin itama ang mali. So sabihin natin sa ating buhay, okay, this is just an example. Nagpakamatay si Jesucristo dahil sa ating mga kasalanan. Ngunit pag ako ay ating i-apply ang batas ng Diyos na mahalin ng Diyos lahat, higit sa lahat, at magbunga ang iyong spiritual na kamalayan. Sabihin mo sa Kanya na guro o maestro o master, Panginoon, huwag ka na lang magpakamatay dahil hayaan niyo lang na ako yung magdusa sa aking mga kasalanan dahil hindi man maaari na ikaw ay magpakamatay dahil sa aking kasalanan. Hindi pa rin maligtas ang mundo. So yan ay mystical point in life. Kaya nga ang tao ngayon ay patuloy sa mga kasalanan dahil gusto man silang patayin yung mga banal upang sila ay maligtas. At hindi rin maiwasan yan dahil itong mundo ay may hostisya at may marami din inhostisya. So sa actually sa pananatili ng buhay sa mundo, may mabuhay at may namatay dahil kailangan ng buhay mismo sa mundo. So yan ay hindi maiwasang programa dahil yan ang programa ng third dimensional reality sa pagpamanatili ng mundo na ating ginagalawan ngayon. So, pag itanong natin kung ano ang kinabukasan, so ang kinabukasan ng lahat ay bagong panahon sa bagong mundo. At yan ang ating kailangan paghandaan. Paghandaan ng lahat dahil hindi maiwasan ng magbago ang mundo dahil sa panahon. Nagbago man ang panahon. So sa anong ebidensya na makikita natin na nagbago ang panahon? Ang acceleration sa frequency niyan ay napakalakas. Kaya hindi paatras ang lakbay ng tao. Pag naglakbay ng tao ay paatras, babalik kayo sa frequency sa nakaraan. Wala pang cellphone. Wala pang urban technologies. Mayroon ng Supreme Superlight Angels. Inihayag lang ng mga ancient writers na clouds of fire or pillars of clouds. At sinamahan niya ang sangkatauhan na ginawa niya ang kanyang hukbo upang gumawa ng kasaysayan dito sa mundo. Dito sa buong mundo. Kaya hindi tayo magpahuli sa panahon. Nandiyan yung mga Supreme Superlight Angels, klarong-klaro. Pag sabihin natin, mayroon naman yung mga guide sa mga tao ngayon na gustong mag-aral ng angels, contacts, and connection. No problem sa ating mga paniniwala. There's no problem with belief. As I said, belief is really nice. I just make your belief real. And you're able to obtain your true purpose in life. What's your true purpose in life? Incarnating life or reincarnating life on earth is to ascend life in higher dimension. Yan lang, wala nang ibang pinaka-panghuling layunin ng isang tao, isang kaluluwa na
mag-incarnate, reincarnate life, back and forth, physical world, astral spiritual world. So, isa lang yung layunin, upang makaakyat sa kanyang kaharian. Ito lang mga term na ating mga ginagamit, makaakyat sa kanyang kaharian. There's actually common ba na ginagamit na ito? Mga religious term na ginagamit natin, makapasok sa kaharian ng Diyos, makaakyat sa kaharian ng Diyos. Ngunit, pag ibang yung ginagamit natin yung mga terminology sa simula, ganun din yung nangyayari sa panahon ngayon. Yan ang ating mga gagamitin, mga salita sa pagpaliwanag sa ating katotohanan. Pag magamit tayo, makakyat sa kaharian ng Diyos, makakyat sa supreme governance of the infinite cosmic family of life, yan, parang bagong mga salita yan. Hindi natin maintindihan, baka maligaw tayo. Maligaw tayo pag sundin natin ang bunga ng Espiritu na walang karunungan. Kaya, may tanong na lang natin sa ating sarili kung ano talaga yung totoong bunga ng Espiritu. Ngunit hindi natin masagot yan gamit ang ating human understanding. Human understanding, ating makataong kaisipan, kaunawaan. Compared to the spiritual understanding, ay malalaman natin na ang sagot kung ano ang tama sa mali niya. So, hindi magkamali ang ating human understanding. Totoo yan, hindi magkamali ang ating human understanding. When the human understanding is united with the emotion dimensions of the soul, never it will fail of thinking what the truth is like. So, totoo yan. Pag itong ating emotion dimension, emotion ba? At saka ating paniniwala at yung ating pagkaintindi sa bagay, so long as may kaisang siya sa emotion dimension, yan din yung iyong nararamdaman. Pag sabi mo, ipako si Kristo sa cross, ipako si Kristo sa cross, ay tama yan. Dahil sumang-ayon man ang puso ng tao. Yan ay hindi nagkamali. Kaya in the mystical order formation, iba ang katuruan ng mystical order formation. Dahil hindi yan sumang-ayon sa lahat ng mga itinuturo sa emotion dimension at saka sa mental dimension sa soul. Ibig sabihin, hindi yan sumang-ayon sa lahat ng mga pagkaintindi ng tao, kaisipan at yung ramdam. Dahil yan ay formula, hindi yan konsepto. Hindi ba konsepto, hindi yan bunga ng ating mga paniniwala. Yan ay bunga ng liwanag. Bunga yan na absolute, walang pagbabago dahil hindi bagay at hindi rin talagang magbabago. Walang umpisa at walang wakas. Kaya sa ating mga paniniwala, walang mali sa paniniwala. Hayaan na lang natin dahil pag sabihin man natin may maling paniniwala dyan, tinutulungan natin na ang mundo ay masyadong magkagulo. Tinutulungan natin ba na magkagira ang bawat isa tayo dahil iba't iba man ang ating mga paniniwala. Kaya nga, dahil ang tao ay may paniniwala, sinisikap ng tao, ito ay inyong tingnan ninyong mabuti, sinisikap ng tao na magkaisa. In fact, this is actually our theme in Dugukan. We will be having our oneness with all the stars. May kaisa tayong lahat. Ngunit itong kaisa ng lahat, ito ay pag dito tayo sa paniniwala, 100 ways yan. Paano tayo magkakaisa? Nasabi ng Dugukan, the spirit ng Dugukan ay magkaisa tayong lahat. Dahil yan ang kailangan ng mundo ngayon. Mangyayari ba yan? Hindi. Hindi yan mangyayari dahil ang kaisa ng ating sinasabi ngayon, klarong-klaro, oneness with all the stars, oneness with Divine Mother Nature, oneness with the Omni-Supreme Absolute. Pag ang frequency ay hindi sumang-ayon, walang kaisahan. I'll give you the evidence for that when we refer that to history. Kasi gusto man karamihan ng mga history. Yung nakita ng Diyos na isa lang yung salita ng mga tao sa buong mundo. Isa lang yung salita. Kaya ginulo ng Diyos ang salita ng tao. Dahil hindi gusto mismo ng Diyos na yung mga tao ay magkaisa.
Okay, mayroon yan sa kasaysayan sa panahon na ginawa nila yung Turi di Babel. So, ibig sabihin mismo ang Diyos ay hindi gustong magkaisa ang mga tao. Kaya pag sabihin man natin, oneness with all the stars, oneness with all the life and nature, ano ang ibig sabihin? So, ganun din yan. Pag iyong tao pumasok sa kaharian ng Diyos sa langit, ayun sa ang langit yan. Kaya nga tayo ay mga scientist tayo ngayon. Ayan natin ngayon, mga scientist tayo ngayon. Gumagawa tayo ng mga rocket ngayon na yung speed or even faster than the speed of light. Dahil gusto na din puntahan yung mga kalangitan. Nakarating ba tayo sa langit? Nandyan yung langit, tutong langit sa Diyos. Diyan nakatira ang kanyang mga anghel. Wala. Maski isa lang nga, anghel dyan ay ating makita. Wala nga isang germ or bacteria makita natin dyan. So, ano ibig sabihin ng langit na gusto nating abutin? Hindi na natin makamit yan. Dahil paatras ang ating tinignan. Kaya sabihin ko, walang followers. Pag followers tayo, kailan pa tayo makakita sa totoong Diyos na hindi natin maintindihan dahil may puso tayo. Ito ay masyado na kayong maligaw kasi ginagamit ko lang itong liwanag ng mystical order formation dahil yan ang ating lingwahe ng dugukan. So, paano man tayo makaintindi sa tunay na totoo o totoong tunay na tayo ay may puso? May puso tayo. Gusto tayong pumasok sa kanyang kaharian. Gumawa tayo ng rocket dahil may puso tayo. Naniniwala tayo, nagdasal, umaga hanggang gabi. Ngunit hindi tayo natututo sa mystical order formation. Dahil takot tayo sa spiritual. Pagaman sabihin natin itong ating ginagawa, nagdasal tayo sa Panginoon at hindi natin alam na ito palang ating ginagawa ay ito talaga yung fundamental ng spiritual practices. At napakalawak itong mga spiritual practices. Kaya nga ako ay sinabi na itong panahon ngayon, mayroon na sana itong angels contacts and connection, direct shortcut upang hindi tayo patras. Ngunit, hindi man madaling matanggap ng mga tao dahil tayo ay may mga paniniwala. May mga puso't paniniwala tayo. Itong puso't isipan natin ay hindi iyon ito magkamali. Dahil mismo tayo ngayon, ako mismo sa aking paniniwala, ay paano ako magkamali na yan nakatuon ng aking konsensya sa aking paniniwala. Dito tayo nagkalat. Ito ang ating katotohanan. Wala nang ibang katotohanan. Dito tayo maligtas. Wala nang iba. At wala nang ibang talagang liwanag. Dito na lang ang liwanag. Kaya nga sabihin natin, the last. So, mayroon tayong panghuli, the last. Ngunit pag ang araw ay walang panglas, walang panghuling araw dahil hindi man natapos ang liwanag ng Diyos. So, dito tayo gagawa ng ating paghatol sa katotohanan dahil tayo ay may pinaniniwalaan sa ating mga puso't isipan. At pag ating buksan ang spiritual na kamalayan, ang proseso ay buksan ang spiritual na kamalayan. Paano mabuksan ang spiritual na kamalayan? Okay, do your angels contacts and connection. Do your Gabriel Star Formations Palace of the Olympic Stars meditation. Yan ay napakahalaga. In the process of doing the lessons of angels contacts and connection, the Gabriel Star Formation Palace of the Olympic Stars into your mind. So, ang ibig sabihin ng into your mind, cleanse up all your visions. So, hindi maiwasan. Itong lahat ng mga bisyo natin dito nagsimula ang ating emotion dimension. Just imagine, mayroong mga visions in the emotion dimensions, in the mental dimensions. Hindi maiwasan yan. Dahil yan ay program ng lahat ng mga visions na makikita mo sa iyong puso't isipan na lahat yan ay katotohanan. Ngunit gusto man tayong pumasok sa langit, nandiyan tumira ang Diyos, na ang frequency yan ay labas dito sa ating mundo. Ibig sabihin, paglabas nitong ating mundo, labas din sa ating paniniwala. Dahil dito man tayo nakatira sa mundo ng ating paniniwala. So, darating tayo sa the way, the truth, and the life. At life's mystical point. Sa the way, the truth, and the life, at life's mystical point, may mga katuruan na nawala ang kasaysayan. Sa mga sinaunang mga enigmatic masters,
Sila yung mga nagtuturo ng mga karunungan. Higit siya kaalaman dahil hindi man sila nagtuturo ng kaalaman. Kaya nga tayo, wala tayong kaalaman. Sa dugukan, wala tayong kaalaman. May kaalaman tayo na acquired ng mga kaalaman. Konti lang. Just enough to say na yan ang kasaysayan. Just enough to say mayroon tayong reflection sa anong mga nangyayari sa nakaraan. Habang tayo ay nakafocus ngayon sa karunungan. Kaya paano man niya ituro ang katotohanan? Na hindi masyadong mahirap maintindihan. Ituro ninyo, hindi sa pamagitan ng inyong kaalaman. Ituro ninyo sa pamagitan ng inyong karunungan. Karunungan higit sa kaalaman. Ituro lang niya sa inyong kamay. Huwag nang ituro sa bibig. Dahil pag ang bibig ay magturo, o walang katapusan, kailangan natin another 2,000 years, another 10,000 years, walang katapusang debate sa panahon kung ano ang katotohanan. At dumating na ang panahon. Ngayon, itong panahon ngayon, we are in this ending point part sa paghahanda. Dahil magbago ang panahon. Magbago din ang mundo. Kitang-kita naman natin ngayon. Anong nangyayari ngayon? Sa idigmaan ng ekonomiya, marami nang itong bumagsak na mga mahihirap dahil ito man ang matamaan sa digmaan ng ekonomiya. Pari ikaw yung may hawak sa resources, hindi ka matamaan dahil sabihin na natin tag 1,000 peso yung per litro ng gasolina or crudo. How much yung 1,000 pag ikaw ay mag-almusal ng 1 million, magtanghalian ng 2 million? Baryang-barya lang yan dahil hawak ang kapangyarihan. Kaya sabihin na natin, yung mga bagay-bagay na yan, pag hindi mo hawak ang bagay, ay mayroong physical crisis. But yung hawak mo yung kapangyarihan, walang physical crisis. Kaya, kailangan lang tayo magpalalim sa ating pagkaintindi ngayon. Reading ba sa vibration? Ano yung language ng Diyos sa langit? Kita yung may lingwahe tayo ngayon. Pag gawin nating localize, gawin natin ba nga very specific, makamundong mga paningin. Sabihin natin na ang lingwahe ng Diyos ay Latin. Ang lingwahe ng Diyos ay Aramaic, Hebrew. Then mayroon din magsasabi ng lingwahe ng Diyos ay Bisaya. Ano kaya ang lingwahe ng alien? Palagay lang natin ba? Itong mga alien sinasabi ng mga light workers in the world talking about higher beings in the presence of the aliens are getting closer in the planet right now. At marami na mga alien. Ano kaya ang lengguwahe na ginagamit nila? Baka English ba kaya? O Latin? O Aramaic? O alam nila lahat ng mga lengguwahe? Sabihin na din, hindi nila alam lahat ng mga lengguwahe or else pag alam nilang lahat ng mga lengguwahe, nagkaisa na itong mga lahat ng mga alien sa buong kalawakan ng buong mundo. Pati na rin dito sa ating bansa. Pati na rin dito sa ating planeta. Pag magkaisa lang ang ating lengguwahe, naintindihan na ng lahat, tayo ay may kaisahan. Kaya in the process sa kaisahan ng buong mundo, kailangan muna ang lingwahe. At ginagawa na yan ngayon ng AI. Na tayo ay magkaisa tayo sa isang kahit ano pang mga lingwahe. Ngunit, ang intindihan ng lahat. And that's very feasible. Not impossible, very feasible sa bagong panahon na darating. AI technology. Yan, hindi mahirap yan. Madaling-madali lang maintindihan. Translation. Kaya ano kaya yung tunay na lingwahe ng Diyos sa langit? Yung mga anghel dyan, kaya nga hindi lang sapat na makakita lang kayo ng mga supreme superlight angels. At ituro din natin sa mga tao dahil kayo ay ini-ordain na kayo ngayon. Ginawa kayo ngayon ng pag-religious pa na term, ginawa kayo ngayon ng Diyos sa langit ng mga pare upang gawin niyang isang malaking kaharian. Sino bang magtuturo? Pagtanggapin ng mundo.
ang katuruan ng mystical order formation sa bagong panahon ngayon. Sino ba yung mga taong makapagturo? Kung sino yan, ano yung nandyan sa kalangitan? Kayo yan. Alang-alang magturo yung mga tao na hindi nila alam kung ano yung mga tinuturo nila dyan sa kalangitan. Kasi sa parihan lang yan, pagsasabi natin kailangan magturo kayo sa katotohanan. Ito ay yung katotohanan. Hindi niyo alam ang katotohanan. Ako mismo na nagsasabi sa katotohanan ay hindi ko alam. Minimemorya lang ko lang yan sa aking nabasa. Ano ba yung aking garantiya sa aking sarili na? Naintindihan ko yan, namemorya ko man lang yan. Ngunit sa inyong mga sarili ay ginawa talaga ninyo yan. Maging hindi niyo nabasa sa kasulatan, ngunit ipinaalam ng Diyos mismo sa inyong mga sarili. Nakita niyo sa inyong mga mata, gumawa ang reading, ginawa niyo yung reading sa pamagitan ng inyong mga kaluluwa, dimensions of your soul, kaya ay natutunan dahil tinanggap ninyo ang utos at kalooban ng Diyos na gawin yan sa inyong mga sarili. At ituro sa sangkatauhan. Naging magtuturo kayo ng buhay. Naging magtuturo kayo ng art o sining ng buhay sa sangkatauhan. Kaya ginawa kayo yan ng religious pa na pagkasabi, ginawa kayo ngayon ng pari ng Diyos o kung gawing kanyang malaking kaharian na walang katapusan at hindi mawawasak at hindi masasakop ni naman. At yan, ang kaharian na yan ay mananatili magpaparilan. Sino bang makatalo sa kaharian ng Diyos? Ngayon sa langit, girahin nila yung mga Supreme Superlight Angels. Ngayon, ibinigay ang panahon para sa lahat na maghanda. Sa panahon na hindi na maaari na hayaan pa yung panahon na umiiral dahil dumating na ang oras na ito pa rin ng Diyos sa langit, ang kanyang mga sinasabi. Wala nang panahon na maituro pa at yan pa yung panahon na tanggapin nila ang liwanag na ipinadala ng divine radiance of the omniscient Absolute. Kaya nga kinalangan ngayon ng lahat ng tao yung divine radiance. Ang doktor ng buhay ngayon ang kailangan ng lahat. Pag hindi nila maintindihan itong doktor ng buhay, divine radiance, dahil sa napakalawak na kaalaman, ang panahon ngayon ay nagsasabi na kailangan na talaga na buksan ang spiritual na kamalayan. Hindi tayo mananatili sa 9 planets dahil alam naman nating lahat. Maski yung mga elementary student ngayon, alam na ngayon sa panahon ito na napakaraming mga planeta dyan sa kalangitan. Napakaraming mga bituin sa kalangitan. Napakaraming mga araw. Napakaraming mga buwan. Ngunit bakit isa man ng araw ng ating tingnan at gumulo pa ang ating puso't isipan kung ano ang katotohanan? Dahil nakinig tayo sa ating kapaligiran, nakinig tayo sa mga pinturo ng ating mga salita. Ngunit hindi lang natin ito nakita sa gawa. So, ito na ang panahon ng mga Angelus practitioners na sikapin, mabuting maunawaan sa inyong puso't isipan, kaluluwa at espiritu ang napakalaki na yung gawain ng dyan na kasalalay sa inyong mga balikat dahil kayo man yung mga pinili ng Diyos at tumanggap na magturo ng sining ng buhay. At patuloy ang manawagan ito para sa lahat na maging magtuturo ng sining ng buhay. Just imagine, pag ako ngayon ay pare ako ngayon, pastor ako ngayon, at natututo ako ng Angels Contact and Correction. Hindi ba malaking aking magagawa na maituturo natin itong Angels Contact and Correction para pagbasa ako ng kasulatan? Ito ang nabasa natin sa kasulatan. Sinabi ng Diyos sa langit na magsasalita ako sa iyo sa pamagitan ng haliging ulap upang marinig ng tao at nang sila ay maniwala sa iyo habang panahon. Okay, ginawa mo yung nakatala sa kasulatan. Ipinahayag mo sa sangkatauhan. Yan ba'y sabihin pa nila na ikaw ay sinungaling? Na-illustrate mo lang sa gawa. Nandiyan talaga niya, nagpakita yan sa pamagitan ng haliging ulap o haliging apoy. Consuming fire nature of God. So, ano ang sinasabi ng Diyos? Ngayon,
Sabihin natin, wala tayong espiritual na kamalayan dahil sinusunod lang natin ating naramdaman sa puso't isipan. So, sinabi natin, mahalin ang Diyos higit sa lahat. Sino bang tao sa nakaraang panahon na hindi nagmahal ng Diyos higit sa lahat? Ang mga anak ni Aaron, balikan natin kasi sa mga anak ni Aaron, 2 anak ni Aaron, dahil sa kanilang pagmamahal sa Diyos, sinunod ang utos at kalooban ng Diyos. So, kumuha sila ng suban, sinidla nila ng apoy at tinutungan pa nila ng kamangyan. At naghandog sila sa harapan ng Panginoon. At sa harap ng Panginoon ay may lumabas na apoy at sinupok sila sa apoy. At namatay sila mismo sa harapan ng Panginoon. Bakit man sa kanilang pagmamahal na nagalit ang Diyos sa kanila, may lumabas na apoy? Sabihin na natin nagalit. Actually, hindi magalit ang Diyos. Lumabag lang sila. Dahil sa kanilang paglabag at yung ancient writers of the Bible, hindi siguro nakakapag-aral din ng mga mystical or reformation, kaya walang ibang nagamit na salita. Just actually presumption, ha? Yung sabihin natin hindi nakapag-aral ng mystical or reformation, kaya ginawa nila yung salita na yan. Anyway, personal na declaration na yan, o personal view na yan. Pag sabihin lang natin, di natin dagdagan, sikapin na pagandahin ang ating mga sinasabi. Dito tayo sa simplicity. So, lumabas ang apoy sa harapan ng Panginoon at sinupok ang mga anak ni Aaron. Namatay sila sa harapan ng Panginoon dahil sa gawa na linabag nila ang utos ng Diyos. Ano ang utos ng Diyos? Dahil sa pagmamahal nila ay nagpunta sila roon at nagawa sila ng paghandog. Ngunit, hindi lang sayon sa gustuhan o kalooban ng Diyos. Kaya lumabas ang apoy at namatay sila. So, anong sinasabi? So, ipinahayag din ni Moses kay Aaron. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Sa lahat ng mga malapit sa akin, ako ay babanalin. At sa harap ng buong bayan ay luwalhatiin ang Panginoon. Ako ay babanalin sa lahat ng mga lumalapit sa akin at sa harap ng buong bayan ako ay luwalhatiin. Sabi ng Diyos sa langit. Kaya ngayon, pag-ibig sabihin yan, sa ating pagmamahal ni Jesucristo. At then, kailangan pa ba tayong ipako si Jesucristo dyan sa cross upang iligtas tayo? Na sinasabi man mismo ng Diyos sa kanyang sarili na ako ay babanalin sa mga lahat ng mga taong lumalapit sa akin. At sa harap ng buong bayan ay siya ay luwalhatiin. Ngunit pag hindi natin maintindihan, so patuloy tayo sa ating mga ginagawa dahil hindi man natin naintindihan itong karunungan na dapat sana ngayon ay kailangan na nating mabuksan ng espiritual na kamalayan dahil kailangan para sa lahat ngayon sundin ang kalooban ng Diyos nitong panahon na yon. Hindi paatras ang mga lesson o mga aral. Pag palagi tayong paatras, so hindi man tayo mag-ascend sa paatras. Ang ascension is bangat. Descension is wing down. Ngayon ay hindi na magawang mapangalagaan ang mundo sa mga batas na kulang. So, pagsama-samahin man natin ang mga batas sa mga nakaraan, napakagandang mga batas yan. Ngunit pag sikapin natin na iwasto sa pamagitan ng ating mga paniniwala, maging makalabag tayo sa kagustuhan ng Diyos dahil ang kagustuhan ng Diyos ay mag-ascend tayo, makaakyat tayo sa kanyang kaharian. So, dulot ng kagustuhan na yan, kailangan din natin makaakyat ang frequency ng ating liwanag. Ang antas ng ating liwanag ay kailangan makaakyat upang ating maintindihan kung ano ang kailangan sa panahon ngayon. Anong ating kailangan nitong panahon ngayon. Pinasabi ng Diyos sa langit, ako ay babanalin sa mga lumalapit sa akin. At sa harap ng buong bayan, buong sangkatawan, ay siya ay luwalhatiin. Magawa ba yan ng taong walang karunungang espiritual? Kaya pag makakita sila ng mga supreme superlight angels,
Padalhan nila yung mga racket yan. Mga Supreme Superlight Angels, batuhin pa nila ng mga batuhin nila ng mga masamang mga salita. Yan. Dahil naniniwala ang tao na ay kagaya sa nangyayari sa panahon. Tingnan natin kasaysayan ni Sa Kristo na binato, pinatay. Ngunit, sa panahon ngayon, hindi pa rin naintindihan ng mga tao kung paano babanalin at lulhatiin ang Diyos sa kalangitan. Paano ba lulhatiin ang Diyos sa kalangitan? So, magtagumpay pa ang siyang katauhan na lulhatiin nila ang Diyos sa kalangitan sa pamagitan ng paggawa nitong mga advancement ngayon na ating mga tunghayan sa ating kapaligiran at sisirain ang buhay. So, hindi. Dahil ito dito ngayon ang kailangan nating tingnan. Ano ang landas ng art of life? Ano ang landas ng art of destruction? Sa landas ng art of life, okay, walang mga ibang mga landas na napakaraming definition ng art of life na kailangan nating tingnan. Sa ibig kong sabihin, maski ako ngayon ay leader ako ng itong ating grupo samahan. Kaya pag sabi ko nga ito ang Angels Contacts and Connection, yan, art of life, dyan sila sa kalangitan. At maraming mga tao dyan. So maraming naniniwala. So makapagsimula na sila na mag-gather sa kanilang mga data. Ako ngayon ay isang pastor ng ibang mga paniniwala o isang pastor o kahit anong ating mga paniniwala. At maraming mga tao diyang naniniwala sa atin. Pag ituro natin ang katotohanan, magkamali ba tayo sa mga mata ng Diyos na itinuturo mo natin ang katotohanan? So, nakagawa tayo ng mabuting gawa dahil itinuturo pa natin sa sangkatauhan ang tunay na liwanag na may ebidensya na sa bandang huli, hindi tayo mawawasak dahil doon tayo mahulog sa Diyos na yung kamay ay ang liwanag sa kaliwa. Art of destruction. Ang art of destruction ay hindi pumayag ang isang tao ay mag-ascend, umakyat sa kanyang kaharian, pumasok sa gubern ng star formation, pulse of the Olympic stars. Hindi kailangan. Dahil ang cosmic expansion ay hindi nangangailangan ng mga mortal. Kayang gagawin yan na walang mga mortal na mga tao. Kaya dito tayo naghabulan ngayon sa art of life or art of destruction, ang layunin upang makaakyat, makapasok sa kanyang kaharian at sa ang kaharian yan, kailangan natin the way, the truth, and the life. We have to go back to the mystical order formation na itinuturo sa kasaysayan ni Hesus Kristo, Emmanuel, Adonai, El Shaddai, o sa ano pang mga pangalan na ating mga naintindihan, natutunan, refers to the God of the heaven. So, kailangan tayong pumasok sa kanyang kaharian. At sungkaang kaharian yan, hindi natin yan maabot sa paniniwala lang natin mismo sa ating emotion dimension, mental dimension, maging the entire 7 dimensions of the soul, so long as ang itong immortal dimensions of the soul are not really activated with the Supreme Superlight Foundation. Itong Supreme Superlight Angels. Kaya nga, heeded by the Supreme Superlight Revelation by this time, yan sabi ng Supreme Master of Wisdom Akada sa Supreme Superlight Angels that refers to the Supreme Superlight body of the Lord God of Heaven. We will say, Emmanuel, Shaddai, Adonai, Jehovah, Yahweh. So, ibig sabihin yan, that refers to the Omni Supreme Absolute, headed by Jesus Christ. Because we are believers of Jesus Christ. We are believer of Emmanuel, Adonai, El Shaddai, or anong mga pangalan na ating mga natutunan. Saan ba natin makikita ang Diyos na ating pinaniwalaan? Makikita ba natin sa ating puso ngayon? Sa puso natin ngayon, aking puso ngayon, para klaro lang, hindi tayo magbanggit ng iba. Ang puso ko ngayon ay emotion dimension. Emotion. Kaya nga, wala akong makitang Diyos ito sa kailanman, sa kasing-kasing. If I have to dissect my heart, makita na din dyan, mga cells, heart muscles.
Ang mukha ko ay buong mukha, hindi lang heart. So, pag sabihin natin heart center of the universe, heart center of the planet, heart center of the cosmos, heart of the city, ang dami namang puso. Nandyan ba yung Diyos dyan sa lahat ng mga puso? Okay. By nature of God as an omnipresent, so He could be anywhere. Maski diyan sa doubt or sa kalituhan ng ating pag-iisip, nandyan pa rin ang Diyos. Diyos ng kalituhan. Ngunit ang ating kailangang makita ngayon, itong Diyos na walang kalituhan, upang tayo ay pumasok sa tunay niyang kaharian na immortal foundations of life. Kaya sikapin natin magtagumpay. Malampasan natin itong mga hampak sa panahon. Itong mga hampak sa sanlibutan, gutom, sakit, kamatay. Gutom dahil walang gasolina, sino bang hindi magutom? Ang mga elite lang hindi magutom. Dahil walang gasolina, mayroon ng gasolina itong planeta, maraming gasolina. So, maraming pagkain. Ngunit, just like in our nation, 70% poor, nandiyan yung poorest of the poor, sa 70%, 20% mga mayayaman, 10% mga elite. Okay. The 10% will survive when it comes to famine, when it comes to itong digmaan. But the 70% more or less so difficult to survive. Kaya kailangan tayo ng remedial. Sa sakit pa yan, kailangan natin yung doktor again. Kailangan natin yung doktor. Hanapin ninyo yung doktor ninyo na makapagpagaling, makapagligtas sa inyong totoong buhay. Yan dyan. Lumabas ngayon. Supreme Superlight Angels. So, take time. Gawin ninyo, sikapin ninyo na makapag-lightship initiation. Yung mga hindi pa nakaalam ng Angels Contact and Connection. I'm not talking about belief, talking of any religion. We have to love our religions. That's our culture. We have to love our religion. That's our culture. And then talking about holistic arts that can let you align with the higher consciousness of the omniscient absolute. And the answer of that is Angels Contact and Connection. The Burning Star Formations, Palace of the Olympic Stars Formations, What's a Divine Revelation? Ngayon na is ongoing. So dito tayo. Tingnan natin itong mga activities na ito. Upang totoo tayong makapaghanda. Pagbalaan sa kinabuhi o sa kinayanan. Game.